Alright guys, this is News Listener by Angelo. Natatandaan niyo ba nangyari kahapon ay kung saan si Orly Gutesa ang kanyang affidavit ay napagdesisyonan ng Manila judge, okay, na ito ay falsified affidavit. Okay? At mukhang may makukulong. Okay? So panoorin muna natin to dito sa GMA News. Okay? Uh, let's listen. Yun na pineke yung pirma ng abogado. Abogado sa sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa, ang surprise witness noon is Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol flood control projects. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. May resolution na yung executive judge ng Manila RTC na napatunayan na hindi talaga signature o pirma ng notaryo si Atty. Espera. Dahil dito, sabi ni Lacson, apektado ang kredibilidad ni Gutesa. Gayunman, mananatili raw ba? Okay. So yan. So yan guys. Napatunayan ng Manila RTC judge na yung pirma ni Gutesa, yung abogado sa affidavit ni Gutesa, yung notaryo, ay falsified. Okay? At bawal na bawal yun sa batas. At kung mapatunayan at maging guilty, mapaparusahan tong si Gutesa at saka yung nagpresenta at saka doon tumulong sa kanya. Okay? At yun ang sinabi ni ni Senator Ping. Masisira talaga yung kanyang credibility, di ba? Sinasabi ni Marcoleta na si Gutesa daw ay mas credible kaysa sa mga senador daw doon sa kapulungan. Ba, intindi, no? Ang hirap nga paniwalaan tong si Gutesa eh. Ito, pakita natin yung ano nangyari kay Gutesa sa hearing, okay? Pakita ko sa inyo guys ulit. Para at least hindi mawala sa isipan ng mga tao na walang kwenta yung kumbaga, kailangan pa ng practice. Diba? Sige. Tungkol sa binabasa mo eh. Huwag kang Cut. Direct, cut. Nagalit si Marcoleta. Patawa-tawa lang yung ibang tao dito pero if saulado mo yung sinumpaan sa salaysay, dapat alam mo talaga yung context, ang content nito, di ba? At hindi ka dapat mauutal, mapuputol, di ba? Parang nahihirapan tong tao tong magpaliwanag eh. Sige. Sige pa. Meron pa dito. madali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Nga. Wala na ako na. Hindi ko makita na putol na siya. Op. Di ba? Ano pa? Meron pa dito eh. Kita ko dito yung sige. Tuloy natin. Tinuturuan ni Marcoleta. Balik sa upuan. Pagkatapos, Diba? Pinahiyapan ni Gutesa si Marcoleta eh. Ay, nako. Sige. mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Wait. Sige. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay
ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Oh. Taguig. Ang labing isang Oh, di ba? Nahihirapan siya. labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Okay, stop muna tayo diyan. So makikita mo yung ano, yung kung anong style ni ano ni Gutesa magsalita. At saka paano sabihin ni Director Marcoleta, Senator Marcoleta pala yung paragraph 20, doon ka lang, huwag ka nang magano, di ba? Oh. So, kung alam niya talaga yung sinasabi niya, hindi na siya mapuputol, hindi na siya magsasalita ng ganito. Di ba? Oh. Oh, now, no, nung sinabi ni Gutesa ito, pagka makaraang araw, hindi na siya mahanap. Now, sinabi niya, ni Mike Defensor, na nasa kustodiya ng Marines itong si Gutesa. Ang sabi ni Gutesa before, ayaw niya ng proteksyon, kaya na daw sarili niya. O tapos, si Mike Defensor, siya yung nagrekomenda kay Gutesa kay Marcoleta, nasa kustodiya daw siya. Okay? Ng mga Marines, pinoprotektahan daw. O, so punta tayo dito kasi merong balita na pinabulaanan ng Marines, okay? Yung nasa kustodiya daw ng Marines ito si Gutesa. Ito, pakita natin to. Pala ng Philippine Marines ang binansagang surprise witness sa flood control scandal na si yan po ay ayon kay dating Congressman Mike Defensor na siyang nagdala kay Gutesa noong Setyembre kay Senator Rodante Marcoleta. Nasa frontline na balita yan. Ng Philippine Marines ang nawawalang flood control witness na si Orly Gutesa. Sinabi yan ni dating anak kalusugan party list Representative Mike Defensor sa programang Story Ko ng One News. Ayon kay Defensor, may mga umaaligid do kay Gutesa matapos niyang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Nitong Lunes lang nang sabihin ni Senador Ping Lacson na hindi raw mahagilap si Gutesa sa kanyang registered address. Pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo ng mga marino. Oh, wait. Kung natatandaan nyo guys, si Gutesa ay retirado na siya 2020, okay? At meron tayong problema sinasabi ni Mike Defensor. Sinabi niya si Gutesa daw ay merong pinoproteksyonan pero retirado na siya. That means hindi na dapat siya protektado o nasa under ng Marines, di ba? O sige, tuloy natin 'to. Si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Yun ang nakuha naming information from the family. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. Nahuli ng Marines yung taong yun ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident. Si Gutesa, ang retiradong marino na nagpakilalang dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Siya ang nagbunyag na nag-deliver sila noon ng maletang pera sa bahay ni Nako at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Senador Rodante Marcoleta ang nagpalutang kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi noon ni Marcoleta, lumapit sa kanya si Gutesa sa... Wait. So yan yan guys Sabi niya, nasa Marines daw. Okay, pakita ko sa inyo another video from YouTube. Okay, at sinasabi ng spokesperson ng Philippine Marines ay wala sa kanila. Okay? Ito. Wait lang ha. Share ko to another tab. Yan. Medyo loading pa. Pero let's wait for a moment. Pinabulaanan sa diyan nila ang retirado
itong Marine officer na si Orly Regala Guteza. Si Guteza ang surprise witness ni Senador pinabulaanan Rodan. nila na wala sa kanila. Okay? So, sino nagsasabi ng totoo? Sino ang mga sinungaling dito? Di ba? Paano magiging credible ito, Senator Marcoleta? Yung iyong testigo, di ba? Paano magiging credible? Wala nga siyang may harap na kahit naman lang pictures o yung mga kasama niya doon sa pag-deliver ng ano, iisa lang siya eh. Well, in fact, we know nga mayroong say dito si ano sa pag-appoint ni Martin Romualdez kay Zaldico bilang appropriation. Pero ang hina ng ebidensya eh. Ang goal lang talaga nila is siraan si Martin Romualdez, okay? At syempre, magmukhang bad image to kay Bongbong Marcos. Hindi ko pinagtatanggol tong dalawa, binatikos ko na din to dati pa. Okay? So yan. So kitang-kita. Alam mo kung sino nagsisinungaling, alam mo kung sinong gumagawa ng storya, parang sa tatlo sa kanila, wala nang credibility. 'Di ba? Anong mangyayari? Ano daw ang mangyayari kung kung merong ganito, falsified yung documents, yung affidavit na prinesenta ni Gutesa. Okay? Wait, pakita ko sa inyo guys. Another tab para at least meron tayong information, okay? So, ito. Dito tayo. Yung witness na yon ni-refer lang sa kanya ni former Congressman Mike Defensor. Is there a chance na meron din silang liability or legal responsibility about this? Ito pag-uusapan ni sa DZMM at saka si Attorney Rico na former president ng IBP, okay? Kunong liability nung mga nag-presenta. Forged notary public signature? Well, kung alam niya na forged yung allegedly notarized document, kung alam nung nag-present na yon at mapapatunayan na yun that's the case, then kasama siya dyan. He's liable administratively and criminally as well. But that's another case altogether. Ano po? Yes, that's another case. Kumbaga, merong krimen na nangyari. I mean, pag falsified ng affidavit, 'di ba? Ng notaryo rather. Okay? At may liability yung nagpresenta doon sa Senate tsaka yung mga handlers niya, which ni-recommend ni Mike Defensor kay sino to? Kay Marcoleta. So si Marcoleta ay nagpresenta doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Also, probably may posibilidad na maalanganin dito si Marcoleta at posible na ma-disbar siya. Ayon dun sa information na nakuha ko sa by the way, last time meron akong video about that. Okay, there's a possibility if lawyer yung involved mapa-disbar siya. Okay, guys? Now, ito, another information na nakuha ko sa brigada, kung saan sinabi ni Senator Ping Lacson, bago siya pumunta, bago daw pumunta ito si Gutesa, pumunta muna daw si Gutesa sa kanyang opisina kay Marcoleta. Okay? Bago siya pumunta doon sa actual na hearing. Okay? 30 minutes before daw. Ito. Pakita ko sa inyo. Sa nasabing footage, 8 a.m. nakarating si Gutesa sa institusyon na natili muna ito sa opisina ni Marcoleta ng mahigit 30 minutes at bumaba kung saan naganap yung pandinig. So bale, 8 a.m., mas early, kumbaga ano kaya ang ginagawa ni Gutesa doon sa opisina ni Marcoleta bago ipresenta ni Marcoleta doon sa Blue Ribbon. Ano sa tingin nyo guys? Diba? Ang daming Ang daming ginagawang kabulustugan tong mga tao na to.
Ito dagdag ko pa. Ito, last na lang para sa mga nakalimot, okay? Kung gaano katindi 'tong dalawang 'to, si Mike at si Rodante. Noon dati, ito ang nangyari, si Mike at Rodante na-involve sila sa kontrobersya ng COVID-19. Ang ginawa nila, yung dalawa, nag-promote sila ng anti-parasitic drug Ivermectin, okay? Para sa COVID-19 treatment. So imagine nyo, hindi to, bawal to, sabi ng WHO or World Health Organization, na hindi to recommended. Walang supporting evidence para mag-treat ng COVID-19. Okay? At bawal na bawal yan. Siyempre, ang mangyayari, pag nag-promote ka ng ganito, pero merong side effects, okay? Ang mangyayari dyan is, mawawalan ka ng, baka may mga side effects na hindi maganda mangyari sa inyong katawan. Diba? So, sino kaya sa inyo guys? Sa inyo, sino sa tatlo na yan ang talagang may credibility, may paninindigan? Sino ba yung sinungaling? Di ba? Ano sa tingin nyo? Para sa akin mukhang ang dami nilang dapat sagutin. Di ba? Kaya ngayon ay involved sila dito sa mess na ginawa nila. O, di ba? Okay. Anyway, if you guys have any comments or suggestion, please comment down in the comment section. Please like, subscribe to support this channel. Salamat po, and I'll see you po sa susunod na video. Thank you.